is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Hello mga ka-TH, welcome back to our channel Surigao-san. Ako'y magbigay pugay muna, mag-shoutout sa lahat ng nanonood ngayon. Unahin natin ang ating mga ka-TH dyan sa abroad, overseas in Canada, California, Australia, United Arab Emirates, in Doha, Qatar, Riyadh, in Saudi, also in Indonesia, Malaysia, and of course, how can I forget, people right here in the Philippines. Shout out sa lahat ng nanonood ngayon dito sa Pinas, dyan sa Iligan, in Zamboanga, in Davao, also in Camiguin, Surigao del Sur, Surigao del Norte, in Agusan del Sur, Agusan del Norte, at doon sa isla sa Dinagat, sa Siargao, Cagdianao Islands, at diyan sa Socorro, and how can I forget, Visayas, Cebu, Palawan, also diyan sa Negros, diyan sa Samar, Leyte, Ormoc, kumusta kayong lahat diyan, at sa Luzon, the Cordilleras, Baguio City, Benguet, Pangasinan, Manila, Cavite. How are you guys? At sa lahat ng nanonood ngayon na bago pa lamang bumisita sa channel, maraming salamat sa inyong lahat at sa pagtangkilik. At aking ipalaala ngayon na ang ating third raffle draw will be on the end of this month, April. April 30 is our third raffle draw at ang ating prizes dyan ay tatlong magandang magnetic compass para magamit nyo as a tool for your treasure hunting. Alright, at para makasali ay isubscribe lamang ang channel na ito, ang MT Suarez TV, at ang Late Father's channel, itong The Golden Boy Real Guide to Treasures. And favor to ask from you is that don't skip every ads that will appear on your screens, on your monitor, or in your Android phones. Merong mga advertisement na lumalabas dyan sa aking mga videos. Diyan tayo kumukuha ng revenue, or diyan tayo kumikita ng kunti para ang 20% niyan ay ibalik ko sa inyo in the form of raffle draw. Yan ay mga tools at mga gadget para sa treasure hunting. At ang episode natin ngayon ay pinamagatan ko na ang batong may butas at ang uling. Anong kahulugan? Ating tunghayan sa video. Okay, alright mga ka-TH, at meron na naman tayong i-analyze ngayon na padala na picture at mapa ng ating ka-TH. Ito ay napakagandang marker. Itong mga bilog na bato na binubutasan, yan ay simbolo ng kanilang monetary system or monetary coins. Yung coins ng Japan ay palaging may butas yan sa gitna. Yung natagpuan sa Luzon yung mga treasure hunters ng panahon ni Marcos, yung isang vertical tunnel doon, ang pinaka-final seal ay napakalaking malapad na bato na may butas sa gitna. Kaya lang itong natagpuan ng ating ka-TH ay parang kasing laki lang ito, ng mas malaki kunti kaysa plato. Okay, pero ito'y nagsimbolo ng treasure or pera sa mga Hapon. Kasi hindi naman pwedeng butasan talaga yan kasi mabibiyak ang bato. Ngayon, sabi ng ating ka-TH, ang bato daw na ito ay natagpuan nila sa lalim na 2 meters. Alright, kung sinong mang nagbaon ng 2 meters ng ganyan na signs, ay hindi yan basta-basta maghukay ka lang ng 2 meters para manloko ng tao. Napakalalim na ng 2 meters. Mas patangkad pa yan kay Lebron. Ang 2 meters, that is 9 ang 2 meters ay nasa 6 feet yan. At matangkad konti si Lebron dyan. Alright. So 6 feet. Si Lebron ay 6'8". Okay, at kung papasok si Lebron dito sa butas, ang ulo ni Lebron ay lalabas konti. Kaya yung dalawang i-drawing natin ito ng malaki. Itong dalawang na to guys, bato na malapad na may butas sa gitna, yan daw ay natagpuan 2 meters at ang distansya nila inside 2 meters
ay meron silang distansya na 1 meter din. Kaya ito'y pareho ng level ng lupa. Sa ilalim ng lupa, pareho sila ng level. At 1 meter apart sila. Sila'y may distansya na 1 meter kada isa. Sa tingin ko, itong isa ay nabiyak ito accidentally ng matamaan siguro ng bara or ng pala. Ay nabiyak itong isa. Pero kung napansin nyo guys, ay parang magkapareho ang laki ng dalawang ito. So ito talaga ay treasure marker. Na kung saan ang kahulugan ito ay treasure on the spot right under sa kanya. Kung dito yan sa ibabaw, ito yan siya. Ang example ito guys. Kung ito yan siya sa ibabaw, ang kahulugan niya, ang treasure ay nasa kanyang baba na. Pero karamihan sa distansya niyan, kung matagpuan yan, ay nasa 1.5 to 2 meters. Sabihin natin 1 to 2 meters na lang. Galing dito sa ibabaw nitong bato. Sa layer nitong bato, sabihin natin ito yung lupa sa 2 meters kung saan nila natagpuan ito. Ang lalim na hukayin para matagpuan yung item ay nasa 2 meters pa rin. So dito yung item, yung treasure na hinahanap natin. Sa baba niya mismo. Kasi ang bato na yan ay simbolo yan ng coins. Ang coin ay sa Japan ay palaging may butas sa gitna ang kanilang mga coin. Ngayon, bakit ba dalawa? Bakit guys dalawa ang ginawa ng Hapon? Ganyan. Bakit dalawa? Meaning to say, merong dalawang item na ibinaon dyan mismo sa baba. Kaya kung isa ay matagpuan dito, siguro yung isa ay dito naman. Sa ilalim mismo kung saan nahukay nila ito, within 2 meters pang nahukay nila, ay natagpuan nila ang dalawang bato na ito. Kaya ang aking advice sa ating ka-TH na nakatagpo nito 2 meters under the ground nang matagpuan ito ay mga treasure markers, at ang gawin ay magdagdag pa kayo ng hukay sa 2 meters. So dagdag kayo another 2 meters pababa. So all in all, meron kayong hinuhukay na 4 meters. Tamang-tama. Ang 4 meters, yan palagi ang lalim ng mga giveaways. Ang 4 meters. 3 to 4 meters, yan ay mga giveaways na lalim. Bakit hindi nilalaliman masyado ang mga giveaways? Kasi ayon sa mga treasure hunter noong dekada 70, na sinadya talaga daw yan ng Hapon na maglagay ng isang giveaway o dalawa para yun ang uunahin pagkuha ng mga Hapon. At kung ma-encash na nila yun, mabenta na sa gold buyer yung gold, ang kita doon, ang pera na nakuha doon ay gagamitin sa paghukay ng tinatawag na big deposit or the treasure bunker. Kasi ang treasure bunker ay kailangan na yan ng mga ekwipo, yung heavy equipment, backhoes, bulldozer. Backhoe, ang pinaka-importante ay backhoe. Kung meron ganyan, at saka of course mga tauhan, kaya gagasto ng milyon-milyon sa paghukay ng big deposit. Kaya ang ginawa ng Hapon ay yung small deposit muna na tinatawag natin na giveaways. Ngayon guys ay ito yung sketch map na pinadala ng ating ka-TH. Okay, so wala siyang bearing na directions. Ating i-darken para maklaro. Ayan. So wala siyang direksyon sa compass. So atin na lang ipagpalagay na ganito yan. North, south, west, and east.
Okay, so kung atin yan lagyan ng kompas dito. Okay, so ang dalawang bato na may butas, siya ay nasa west side. At itong namang charcoal ay nasa south or southeast. Ngayon, ating pag-usapan itong charcoal. Ano bang kahulugan ng charcoal, guys? Napaka-importante ang charcoal na marker. Hinala ko nga baka dalawa ang item dyan. Kaya nagsabi itong dalawa na ito na mayroong dalawang item. Isa dito sa X kung saan nakuha itong dalawa. Diyan ito nahukay, diyan sa X spot. At meron na namang second X dito na under 1 meter deep. Sa lalim na 1 meter ay natagpuan nila yung charcoal. Example, i-drawing natin to, guys, ha. So 1 meter lang to. At dito natagpuan nyo ang charcoal. Dapat ang makikita nyo na charcoal ay layer talaga yan. Yan ay sinadyang nilagay ng mga Hapon. At ang kapal niyan ay nasa 1 foot. Or minsan ay dahil sa tagal ng panahon ay hindi na 1 foot. Yan ay umiksi na nasa 6 inches na lang. Pero yan ay pinupuno talaga nila ang butas noon. Kung sabihin natin ang butas ay 1 meter, 1 meter din ang layer ng charcoal na makikita nyo doon sa ilalim. At kung charcoal lang yan na isang piraso lang na charcoal, ay hindi pa yan ang marker. Kasi kung isang piraso na charcoal lang yan, baka yan ay isang fossilized wood lang na umitim na. Pero ang charcoal talaga ay para malaman ay kung yan ay charcoal ay ibilad sa araw yung charcoal. Tapos pag masyadong matuyo na, doon siya hawakan kung siya ay magaan. Kung magaan siya, meaning siya ay charcoal. At kung yan ay lilitaw sa tubig, meaning yan ay charcoal. Kung tuyong-tuyo na ito after ibilad sa araw. At last na pag-test kung charcoal ba yan ay sindihan. At kung magbabaga yan ay charcoal. Kasi minsan ay mga decayed materials lang or minsan talagang layer lang ng lupa. Akala natin charcoal. Minsan may mga bato na itim na akala natin ay charcoal. Pero para malaman na charcoal yan, talagang magaan yan dapat. Patuyuin muna and then timbangin kung yan ba ay magaan or kung kasing bigat yan ng bato, hindi yan charcoal, kulay na itim na bato yan. Okay, ngayon kung yan talaga ay charcoal, okay, ating kulayan ito ng itim para charcoal talaga. So kung itong layer dito, guys, ay charcoal yan, jackpot na yan. Ano pa bang ibig sabihin yan? Ang mga Hapon noon ay nagsusunog talaga yan ng mga kahoy para gawing marker sa kanilang hukay. 2 meters below sa charcoal, another 2 meters, ay dyan makikita nyo na ang takip. Minsan yan ay binubuhusan kasi yan ng simento. Kung merong simento sila na available noon, ay binubuhusan ang mga boxes of gold na nilagay lamang sa mga ammunition box. Kasi kung hindi yun bubuhusan, siyempre masisira yung boxes na gawa lamang sa steel, magra-rust at ma-disintegrate ang mga gold. Kaya minsan kung walang simento ay tinatakipan niya ng malapad na bato. Ang chamber ay nilagyan niya ng malapad na bato sa ibabaw bago niyo makita ang mga boxes of gold. Kaya ganito, ang kahulugan ng charcoal ay 2 meters under the charcoal, maghukay pa ng 2 meters pababa at meron na kayong makita doon sa baba. Kung hindi man yan treasure boxes, ay yan ay takip or seal para sa treasures pababa. At huwag kalimutan na ang mga giveaways ay may lalim yan na 4 meters
At ang pinakamalalim niyan sa giveaways ay 7. Kaya kung wala sa 4, magpatuloy pa kayo hanggang 7. Maximum na yan na deep para sa giveaways. Ang 7 meters. Bakit guys minsan merong mababaw na giveaways? Yung mababaw na giveaways ay hindi yun pinaplano na ibaon. Yun ay napilitan na lang nila ibaon sa pagmamadali. Kasi liberation na 1945, make that 1944. Liberation na hanggang 1945, meron pa rin nagbaon ng mga Hapon na tinatawag na mga stragglers. Yung hindi pa sumuko 1945 ay nagbaon pa rin sila ng kanilang daladala na mga gold. At yun ay minamadali nila kasi hinahabol na sila ng mga Amerikano at Pilipino at mga British soldiers. Kaya minsan ay nabaon na lang ng 1 meter, minsan nilalagay na lang sa butas ng malalaking bato sa may sapa, sa may tabing dagat. Minsan ay hinuhulog na lang nila yan sa mga balon or mga atabay or well. At minsan ay nilalagay na lang yan sa binubuhusan ng simento at hinuhulog sa dagat. Yan ang ginagawa nila dahil sa pagmamadali. Pero bakit nasabi natin na mayroong 4 to 7 deep na giveaways lamang? Yan ay mga giveaways na ibinaon ng engineering battalion. Yung mga engineering battalion guys ay yun talaga ang ginagawa nila. Sila ay may task na hindi lang gumagawa ng tulay, kundi ang gagawin nila ay mga typical plan ng pagbaon ng treasure ng Emperor of Japan. At alam nyo ba na ang nakuha ng Japan na treasure site ay 5 lamang. Nung bumalik si Prince Takeda sa Pilipinas 1946 kasama ng mga Pinoy na nag-recover ng kanilang treasure, of course, kaya yung nakuha nila kasi yung kanilang puppet president si ano ba yun, yung si sinundan ni Manuel Quezon, Rojas ba yun? Yun ay tinatawag na puppet president ng mga Hapon. Nilagay yun ng mga Hapon dito sa Pilipinas na presidente 1945 to 46. Ang purpose nila ay para pagbalik nila after sa giyera ay meron pa silang access sa gold at pwede pa silang maghukay. Kaya in 1946 bumalik si Prince Takeda sa Pilipinas at nakuha niya ang 5 treasure site sa Pilipinas. Meron siyang nakuha sa Mindanao at marami sa Luzon. At yung isang mapa na nakuha ni Rogelio Rojas, yung isang imperial treasure site sa Baguio City sa likod mismo ng Baguio Hospital. Doon natagpuan nakita ni Rogelio Rojas ang entrance ng tunnel papunta doon sa treasure bunker kung saan nandun ang Golden Buddha at mga boxes of gold bars. Ngayon, sino ba ang nagbigay ng mapa kay Rogelio Rojas? Yun ay si Ben Balmores. Si Ben Balmores ay isang balay boy o yung taga-parking at taga-drive ni Prince Takeda ng sasakyan. Ben Balmores. Binigyan si Ben Balmores ni Takeda. Si Prince Takeda yan ay kapatid ni Hirohito. Yung emperor ng Japan, si Emperor Hirohito Showa. Emperor Hirohito Showa. Yan ang emperor ng Japan. At si Prince Takeda, Showa pa rin yan, ay kapatid talaga. Kaya yan ang bumalik dito sa Pilipinas. At hindi pa yan nahuhuli kasi ang presidente noon ay kanilang appointed president. Yung isang puppet president ng Philippines. Bago tayo naging itong colony ng US, ay meron pa silang naiwan na presidente in 1946 na presidenteng nilalagay talaga ng Hapon para pwede pa nilang i-recover ang treasure. At 5 treasure site lang ang nahukay.
Ganito guys, 5 treasure site out of 175. So ilan ang naiwan guys? Ang 175 treasure site, ito lahat ay imperial treasures. Kung yan ay imperial treasure, malaking treasure yan. Yan ay yung sinasabing mga big deposit, ang imperial treasure. So meron pang naiwan na 170 or 169. Sabihin natin 170 ang naiwan na treasure bunker sa buong kapuluan ng Pilipinas. At meron din nakuha diyan si Marcos na 3. So meron pang naiwan na 167 na Japanese Imperial Treasure Site. Pero kasi merong mga bumibisita na ng mga Hapon dito sa Mindanao. Alam nyo ba yan? Marami nang bumibisita ngayon, bumabalik na mga Hapon. Yan ay mga apo. Apo nila Takeda, ng mga ni Hirohito Showa, ng Emperor. Mga bloodlines nila yan, nagkiklaim ng ginto. Ang ginagawa ay binibili talaga ang lupa sa may-ari or may hati ang may-ari. Okay, sabihin natin na nakuha na secretly ng mga Hapon na bumabalik dito sa Pilipinas ang 10 na treasure site. So meron pang 157 treasure site na naiwan. Ngayon, sabihin natin na ang 10 naman dyan ay nakuha ng mga Amerikano. So meron pang 147. Ngayon, sabihin natin ang 10 naman dyan ay nakuha ng mga local treasure hunters dito sa Pilipinas kasi sikreto lang, walang nakakaalam. So meron pang 137 Imperial Treasure Site na hindi pa rin hanggang ngayon nakuha. So swerte talaga guys. At alam nyo ba na si Yamashita ay mayroong diary na pinadala sa kanyang asawa pabalik ng Japan. Dala ng kanyang asawa yung diary niya. At in year 2012 ay nabasa ng asawa ni asawa o apo ni Yamashita na meron palang nakasulat doon na lista ng mga lugar na kung saan 500 treasure site ang pinagbaunan ni Yamashita dito sa Mindanao. Napakaswerte ng taga Mindanao. Meron pang 500, hindi ito imperial site, kundi ito ay kay Yamashita lamang na pinabaon sa kanyang mga sundalo. Pero ito ay 500 treasure site sa kapuluan, sa kabundukan, sa ibabaw ng bundok, sa tabing dagat, sa tabing ilog. Lahat yan ay nakakalat sa Mindanao. 500. Sana ay meron tayo sa ating kapuluan yan. Kung saan man kayo guys, kung nandyan kayo sa Gilan, sa Sarangani, sa Mati, sa Davao, sa Siargao, Sukuro, Dinagat Islands, lahat dyan, lahat ng inyong kapuluan ay meron yan Yamashita treasure na naibaon. Yan ang bagong chismis ngayon na kumakalat na nasa Mindanao ang pinakamarami na ibinaon ni General Tomoyuki Yamashita. Noong 1942 hanggang 1944, 2 taon sila na nagbabaon yan. Kasi alam nila na matatalo na talaga sila. So 1942, nagbaon na kaagad sila. Umpisa pa lang ng giyera hanggang 1944. Alright guys, balik tayo dito sa itong treasure marker ng ating kaibigan. Okay, kaibigan, sana ay matagpuan mo ang iyong hinahanap. Ang treasure marker ng mga bato na ito na nakikita mo ay nagsimbolo ng coins or pera or monetary system ng Japan at tinatawag natin ngayon na yen. Okay, kaya yan ay bilog dahil yan ay pera. At kung pera yan, yan ay it's either ang sa baba niyan ay mga gold, alahas,
kung hindi man yung gold bars, yan ay precious stones na nakalagay sa mga boxes na ibinaon sa baba mismo ng marker na yan, 2 meters below sa markers na yan ay meron tayong makikitang swerte. Kaya pagpatuloy lamang ang ating paghukay guys. Kasi may kasabihan na a quitter is always a loser. Ang umaayaw ay hindi magwawagi. Ang humihinto o tumitigil ay hindi makararating. At ang mag-surrender ay hindi talaga manalo. Alright, so ako'y magpaalam na. Sana ay meron akong nasabi na maganda sa araw na ito. God bless you all. Stay out from COVID. At may the fortune be with you. Ciao for now.